Daniel, Kabanata 3. Si Haring Nebukadnezar ay nagpagawa ng rebultong ginto na 27 metro ang taas at may 3 metro naman ang lapad. Ipinatayon niya ito sa kapatagan ng Dura sa lalawigan ng Babylonia. Pagkatapos, ipinatawag niya ang mga pinuno ng mga rehiyon, mga pinuno ng mga hukbo, mga gobernador ng mga lalawigan, mga tagapayo, mga ingat-yaman, mga hukom, mga maestrado, at iba pang mga pinuno ng kaharian para sa pagtatalaga sa nasabing rebulto. Nang nasa harap na sila ng rebulto, malakas na ipinahayag ng tagapagbalita, iniuutos sa lahat ng tao mula sa lahat ng bansa at wika na lumuhod at sumamba sa rebultong ipinagawa ni Haring Nebukadnezar sa sandaling marinig ang tunog ng tambuli, plauta, lira, sitar, alpa, at iba pang instrumento. Sino mang hindi sumunod sa utos na ito ay ihahagis agad sa naglalagablab na pugon. Nang marinig nga ng mga tao ang tunog ng mga instrumento, agad silang lumuhod at sumamba sa rebultong ginto na ipinagawa ni Haring Nebukadnezar. Sinamantala ito ng ilang mga mamamayan ng Babylonia upang paratangan ang mga Hudyo. Sinabi nila kay Haring Nebukadnezar, "Mabuhay ang mahal na hari! Iniutos po ninyo na lumuhod at sumamba sa inyong rebultong ginto ang sinumang makarinig sa tugtog ng mga instrumento, at sinumang hindi sumunod ay ihahagis sa naglalagablab na pugon. Hindi po sumusunod sa utos ninyo sina Shadrach, Meshach, at Abednego, ang mga Hudyong inilagay ninyo bilang mga tagapamahala sa Babylonia. Hindi po sila naglilingkod sa inyong Diyos ni sumasamba sa ipinagawa ninyong rebultong ginto." Nagalit si Haring Nebukadnezar nang marinig ito at ipinatawag niya ang 3 lalaki. Sinabi niya, "Shadrach, Meshach, at Abednego, totoo bang hindi kayo naglilingkod sa aking mga Diyos ni sumasamba sa rebultong ginto na aking ipinagawa? Iniuutos ko sa inyong lumuhod kayo at sumamba sa ipinagawa kong rebulto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Sa palagay ba ninyo'y may Diyos na makakapagligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan?" Sinabi ni na Shadrach, Meshach, at Abednego, "Mahal na Haring Nebukadnezar, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos ni sasamba sa rebultong ginto na ipinagawa ninyo." Namula ang mukha ni Haring Nebukadnezar sa tindi ng galit kina Shadrach, Meshach, at Abednego. Kaya iniutos niyang painitin pa ng 7 ulit ang pugon. Inutusan din niya ang ilan sa mga pinakamalakas niyang kawal na gapusin sina Shadrach, Meshach, at Abednego at ihagis sa naglalagablab na pugon. Ginapos nga sila nang hindi na inalis ang damit, ang panloob at panlabas, turbante, at iba pang nakasuot sa kanila, at inihagis sila sa naglalagablab na apoy. Dahil sa mahigpit ang utos ng hari na patindihin ang init ng pugon, lumabas ang apoy, kaya nasunog at namatay ang mga kawal na nagdala kina Shadrach, Meshach, at Abednego. Samantala, nakagapos pa rin na bumagsak sa naglalagablab na apoy ang 3 kabataan. Nagtaka at biglang napatindig si Haring Nebukadnezar at
itinanong sa kanyang mga tagapayo, "Hindi ba 3 lamang ang inihagis sa apoy?" "Opo, kamahalan," sagot nila. "Bakit 4 ang nakikita kong walang gapos at naglalakad sa gitna ng apoy nang hindi nasusunog? At ang tingin ko sa 4 ay parang anak ng mga Diyos." Lumapit si Haring Nebukadnezar sa may bunganga ng pugon. Sinabi niya, "Lumabas kayo riyan at hali kayo rito, Shadrach, Meshach at Abednego, mga lingkod ng kataas-taasang Diyos." Lumabas nga silang 3 mula sa pugon at lumapit sa kanila ang lahat ng mga pinuno ng kaharian. Tiningnan silang mabuti ng mga ito, ngunit wala man lamang nakitang bakas ng apoy sa katawan ng 3. Hindi nasunog ni bahagyaman ang kanilang buhok at ang kanilang kasuotan. Hindi rin sila nag-amoy usok. Dahil dito, sinabi ng hari, "Purihin ang Diyos nina Shadrach, Meshach at Abednego." Isinugo niya ang kanyang anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito na ganap na sumampalataya sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos. Ginusto pa nilang sila'y ihagis sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. Kaya ipinag-uutos ko, sino man mula sa alinmang lahi, bansa o wika na magsasalita laban sa Diyos nina Shadrach, Meshach at Abednego ay papatayin at ang kanilang bahay ay wawasakin. Walang ibang Diyos na makakapagligtas sa tao tulad ng ginawa ng kanilang Diyos. At sina Shadrach, Meshach at Abednego ay itinaas niya sa tungkulin sa lalawigan ng Babylonia.